Master Jet, tanong ko lang po sana, magre-renew po ako ng loan sa isa pong bank at may kunting net home na 8,000 plus. Ito po ay net proceeds, sabi po nating sender. 8,000 plus lang naman yung proceeds. Kaso daw po, i-hold yung kalahati sa kalahati lang marirelease sa net home or net proceeds. After 5 years ko pa daw pwede makuha sa kanila yung naiwan na half amount. Sila lang po kasi ang ganyan. Legal po ba yan? Salamat, Master Jet. Kung ako po yung tatanungin ninyo, ay talagang hindi po yun pwede. Hindi po siya legal. Kasi nga, ipinagbabawal nga ni DepEd doon sa mga bangko ang mag-deduct ng advance payment sa loan. How much more yung i-hold mo yung kalahati ng net proceeds ni borrower tapos i-release mo lang yan after 5 years. Kailan yung 5 years? 'Di ba yung time na fully paid na yung utang, saka mo palang i-release yung kalahati ng kanyang net proceeds? Ang tanong, may interest ba yung kalahati na na-hold ni bangko? Kung meron man, iba ka sobrang liit, pero malabo na magkakaroon yan ng interest. Hindi po talaga pwede na ang utang ni borrower mula sa bangko, uutangin din ni bangko yung net proceeds. Kung titingnan po natin, para po kayong nagkakaroon ng advance payment, no, deduction mula sa utang, pambayad doon sa amortization. Para siyang naging advance payment, para naging guarantee na magkakaroon ng payment. Naka-automatic automatic payroll deduction na po yan. Ibig sabihin, hanggat sa sahod si teacher ay magkakaroon talaga ng payment para dyan sa loan na yan. So kung meron pong delay sa remittances, hindi po yung kasalanan ni teacher at yung dapat na kausapin ni bangko ay mismong yung agency, yung division office po na nagre-remit kung bakit sobrang delay ng kanilang remittance. Yun po yung kausapin ni bangko at hindi po dapat na i-hold yung net proceeds ni teacher. 8,000 plus lang yung net proceeds na yon. Tapos, i-hold nyo pa yung kalahati at ibibigay lang after 5 years. Sobrang sakit naman po yun sa part ni borrower. And ito nga, yung masasabi natin dito, ito po ay hindi pwede, ito po ay bawal ayon po sa agreement ng bangko at maging ni DepEd. So kung may ganito pong case, pwede nyo pong i-report sa APDS Task Force dyan po sa inyong division o kaya ay sa inyo pong rehiyon nang sa ganon ay nabigyan po ito ng atensyon at maimbestigahan din po ng DepEd.